Meron pa mas maiksi dito. Hyperbole lang daw ang sinasabi ni Duterte. Oh, hyperbole lang. Hindi daw seryoso. Sabi tayo, Kaufman talaga. Ito na nga lang. O, sige, guys, pagbigyan nyo na ako. Makakabsat. Last na to, promise. Promise, last na to. Bago tayo magpahinga. Last 10 minutes. Sir Leonardo, Sir Tony, last na to, last. Ang tagal ng harang, Kompleto pa. Pagdating na si Naku, dalawa pa. Yung banyo nilang mahal. Han, mababad ko pa sa bleach. Dumix dapat. Okay. Okay no. Hyperbole. Hyperbole lang daw yung mga sinabi ni Duterte. Hindi daw totoo yun. Wala nang maraming Ayun naman paligoy-ligoy pa. mag-isip. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yan. Oh, ICC pa Yung rin. speech ni Duterte, yung mga pananalita daw ni Duterte, Hyperbole. pinakit kasi ng prosecution yung mga salita ni Duterte, yung Tama. kill, patayin yan, ano? Kung hindi nanlalaban, paniman niya ng bala para pataniman niya ng ebidensya para manlaban. Yung mga ganon. Ang sabi ni Kaufman, hyperbole lang naman 'yon. Hyperbole. Kumbaga exaggerated. Ano yun, figure of speech ang ibig sabihin nun. Huwag mong i-take siya literal. Hyperbole nga. Ano yan eh. Kumbaga, masyado nyo namang liniliteral. Hindi naman ganun ang ibig sabihin daw ni Duterte. Diyos ko, Lord. Mga kabunyog, mga kababayan. Style lang talaga daw yun ni Duterte. Ganun lang siya magsalita. Di nga. Mga kabunyog, kayo ang magsabi. Si Duterte ba pag nagsasalita ng patayin nyo yan, hindi niya talaga intention yun? Sige nga. Sa atin na mga nasa Pilipinas, pag sinasabi ng Duterte, yung mga kriminal, ayaw ko na hinuhuli pa ninyo yan ng buhay. Patayin nyo na yan. Kung ayaw manlaban, taniman nyo para manlaban. Yun ba ay joke lang ni Duterte? Hindi. Ano ang patunay na hindi joke lang yon? Bawat sabi niya ng ganon, maraming namamatay. Pag nagsabi siya ng ganon, yun talaga yung nangyayari. Tayin nyo, hayaan nyo, taniman nyo ng bala. Intention niya talaga yun. Ang sinasabi kasi ni Kaufman, ang depensa ni Kaufman, walang criminal intent sa mga sinasabi na yon ni Duterte. Lahat yon ay exaggeration. Hindi yun literal. Ikaw, Kaufman, wala ka sa Pilipinas. Hindi mo alam. Ang salita ni Duterte, sinusunod yan ng mga ng death squads niya, ng PNP. Police. Yung sinasabi na yan ni Duterte, hindi yan tinitake na parang joke lang. Hindi. Literal talaga yan. Ginagawa yan ng mga inuunyang death squads at ng PNP. Kaya nga impunity na ang nangyari. Kumbaga yung pagpatay talagang massacre na ng mga mahihirap. Wala nang kinakatakutan ang mga pulis. Pinapalabas na lang nila ng laban. Kasi yun ang sinabi ni Duterte. Palabasin yung nanlaban. Akong bahala sa inyo, huwag kayong matakot. Ngayon, yung bang mga ganong sinabi ni Duterte ay hindi mo iti-take literal? Ganun talaga. Tinitake talaga siya literal ng mga tagasunod niya. Kaya medyo nga naiyak yung isang mother ng dalawang biktima, anak niya pareho napatay sa drug war ni Duterte. Nandun sa dahig kasama nila Attorney Chrissy Conte. Anong sabi niya? Naiiyak kami. Naiiyak daw siya sa sinasabi ni Kaufman na hindi naman totoo yung mga pagpatay na nangyari. Kung mayroon man daw mga pagpatay, isolated case yun, hindi yun dahil sa mga sinabi ni Duterte. Hindi yun order ni Duterte. Sus, mga kabunyog, mga kababayan. Tayo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Bakit ngayon dinideny nyo yan? Akala ko ba sabi ni Duterte, papanindigan niya yan? Akala ko ba sabi ni Bato, sige, kasuhan nyo kami. Papanindigan namin. Walang mali sa ginawa namin. Ginawa namin yan para sa bayan. Bakit ngayon,
Hindi nila hinaharap yan. Si Duterte nagtatago na. Ayaw nang humarap, ayaw nang magpakita. Kung ano-anong palusot, unfit daw siya to stand trial. Si Bato nagtatago. Oh, kaya nga masama ang loob ng mga biktima kahapon. Kahit man lang makita nila si Duterte harap-harapan, hindi. Pinagbigyan kasi ng ICC. Mabait din ang ICC. Due process. O sige, pagbigyan natin. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam ng ang mamamayang Pilipino, alam na kapag nagsalita si Duterte, yun ay totoo, seryoso siya doon. Pag sinabi niyang papatayin ko kayo, totoo yun. Si Kaufman, pilit niyang dinidepensa na hindi naman daw literal yun. Kung may nangyari man daw na mga pagpatay dahil doon, isolated case yun. Walang relasyon sa sinabi ni Duterte. Ha? O sige nga, ang mga DDS na nanonood dito, akala ko ba dinidepensa niyo si Duterte na pag sinabi ni Duterte'ng patay, totoo yan, gagawin niya talaga yan. Di ba ganun yung depensa? Tama. Bakit dinideny ni Kaufman ngayon? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Problemado Di ba na, ganun ang attorney. argumento ng mga DDS? Totoo yan. Talagang si Tatay Digong, hindi kayo papatawarin yan. Kung sinabi niyan, gagawin niya yan. Tama. Di ba ganun ang inyong depensa? Bakit ngayon nagbago na? Ang depensa na ni Kaufman, hindi naman totoo yun. Yung mga sinasabi na yun ni Duterte, hindi daw yun literal. Ay di ba kayong mga DDS, literal yung tinitake yun? Proud kayo doon. Di ba? Proud kayo doon. At sa tingin niyo tama lang yun. O bakit ngayon? Dinideny na. Iba na ngayon ang narrative ni Kaufman. Ang sinasabi na ngayon ni Kaufman ay hindi naman totoo yun na order niya yun. Ano niya lang yun. Ganun lang talaga siya magsalita. Style niya raw yun ang pagsasalita. Hyperbole. Exaggerated. Ganun daw. Hindi daw dapat tinitake literally. Okay. Kung hyperbole pala yan at hindi naman literal, bakit sa bawat pagsabi niya ni Duterte, ang daming namamatay? Ibig sabihin, hindi yan hyperbole sa mga tao ni Duterte na nagsasagawa ng mga pagpatay. Talagang literal 'yun. Pag sinabing patay, patay. Pag sinabing taniman ng bala ay taniman ng pilitin yung manlaban. Totoo 'yun. Alam natin yan sa Pilipinas kung ano ang nangyari sa bansa natin. Alam natin yan. Bakit ngayon dinideny nila yan? Dahil alam nilang mali 'yun. Akala ko ba tama yung pinagagawa nila? O di dapat kung tama yung pinagagawa nila, di dapat ang depensa nila dyan, tama lang yun kasi nilinis talaga ni Duterte ang Pilipinas sa mga kriminal. Ba't hindi yun ang depensa nyo? Ba't hindi yun ang depensa nyo? Bakit binabago nyo? Dahil alam nyo na hindi tama yung ginawa nyo. Di ba? Tumpak. Alam nila na hindi tama yung ginawa nila. Kasi kung alam nilang tama ang ginawa nila, o di magdidepensa si Duterte, anong sasabihin ni Kaufman? Yes! Ginawa talaga yan. Kung sa Tagalog ginawa talaga yan ni FPRRD dahil alam niya na para yan sa bayan. Para yan sa kinabukasan ng mga anak. O di ganun. Ganun. Para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ganun. Ba't hindi ganun ang depensa nila? Akala ko ba tama yung ginagawa nyo? Akala ko ba tama yung pinagagawa nyo? Bakit dinideny nyo na ngayon? Pinapalibas nila yung mga nangyaring pagpatay, hindi order ni Duterte. Yung mga nangyaring patayan, hindi order. Isolated case yun. Kung sino man ang gumawa nun, hindi alam. Yung mga sinabi ni Duterte na patayin, manlaban, piliting manlaban, hindi literal daw yun. Hyperbole lang daw yun. Exaggeration. Ganun lang daw talaga siya magsalita. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang. Kaya itong mga nangyayaring ito, wala. Kung titingnan mo yung argumento ni Kaufman sa kabuuan, wala. Hindi makakatay. Ano na? Unang-una, dinideny na ni Kaufman yung mga nangyari. Dinideny niya. Hindi naman daw si Duterte talaga nag-order ng ganun. Kala ko noon, ang sabi ni Duterte, yes, akong nag-order niya. O anong mali? Papanindigan ko yan. Ginawa ko yan para sa kinabukasan ng mga kabataan. Bakit ngayon hindi na ganun?
Kahit ang mga DDS dati ganun. Sabi nila tama lang ang ginawa ni Tatay Digong. Bakit ngayon ang pinapalabas na nila hindi naman ginawa yon ni Tatay Digong nila? Diba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag Alright. Salamat, attorney. Hinaka po, Diyos ko Lord Rudy, mga kakabsat. Joke lang daw yon, hyperbole lang daw. Baka naman, hyperbully. Sa kakabuli. Diyos ko Lord, Sir Leonardo Ansag. Sir Tony. Joke lang pala yon. Jonas Benavides, shout out, kabsat. Jenny Ramos, shout out. Sa mga bagong pasok po, Yuki Sawaki, shout out din. Desert Spring. Kamusta na po kayo? Shoutout mo sa... Guys, nako na tayo. 2 hours 31 minutes. So maraming salamat po. So bukas magtatap-tap na naman tayo ng ating mga sa live. Gagawin na naman nating premiere. Like ang mabsat na. Alam ko napanood nyo na pero i-like nyo na lang. Mga mabsat. Maraming salamat po. So ngayon nag-enjoy tayo. Hindi ko alam kung tapos na yung hearing. Kasi kada panood natin kay Kaufman nawawala eh. Nagiging silencer. Pag iba naman yung nagsasalita, okay naman, dire-diretso. Pero pag si Kaufman, laging napuputol. Tapos sasabihin ng mga DDS, ang galing-galing ni Kaufman. Ang galing-galing. Sa sang banda. Tragis sablay. Siya, Mabsat, again, maraming salamat po. Thank you very much sa pagsama sa akin. Umabot tayo ng almost 400 live viewers kanina. Ang naiwan na lang ngayon, 100 plus. So, okay lang. Maraming salamat po. So, hanggang sa muli, kita-kits tayo bukas, Mabsat, no? Kahit medyo busy tayo sa gagawin natin bukas, kon pa rin, Mabsat. Magka-upload pa din ako. Lalo na ngayon, marami akong tatap-tapin. Actually, pati yung second hearing, di pa tapos yun. May 2 pa akong tatap-tapin na live doon. So, tingnan natin po. Again, maraming salamat, Mabsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Good night, Mabsat. Bye-bye. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi kaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang
Gaya ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyo